Nitong mga nakaraang linggo, pare-parehong nakatanggap ng alegasyon ang mainstream media networks na nagpo-post ng mga litrato at video ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa coverages. Gaya ng mga ito na kino-call out ang Billionaire News Channel nang ibalita ng ating himpilan ang pagdalo ni PBBM sa commemoration ng Araw ng Kagitingan sa Bataan noong April 9, ang unang public appearance ng Pangulo matapos pabulaanan ng kumakalat na impormasyong may malubha siyang sakit. Ngayon, nagsalita na ang dalawang organisasyon ng Independent Media Networks na accredited magbalita tungkol sa presidente at sa palasyo. Ayon sa Presidential Photojournalists Association o PPA, independent at non-partisan ng organisasyon dahil established news organizations ang kanilang pinagmumulan, kaya hindi pagbaling kay PBBM ang pagtindig nila laban sa misinformation. Kabawasan din daw sa pag-alala sa mga yumaong bayani ng bansa ang pagpapakalat ng fake news dahil nalilihis ang atensyon ng tao mula sa taimtim at makasaysayang araw ng kagitingan patungo sa anilay fabricated claims na kabawasan din sa kanilang propesyon. Ang Malacanang Cameraman Association o MCA naman na binubuo rin ng video journalists ng malalaking media network nagpakita ng resibo. Ayon sa MCA, mali ang paratang na throwback ang kanilang ipinalabas sa telebisyon dahil ngayong 2026 lang nagkaroon ng gera sa Middle East na kanilang nakuhanan mula sa speech ng Pangulo. Tinawag ng MCA na coordinated surge of fake news ang natanggap ng media ngayong linggo, kaya naglabas sila ng undeniable proof of life ng presidente. Kahapon, bumuelta rin ang Malacanang laban sa alegasyong artificial intelligence nga raw ang presensya ng Pangulo na nakikita online. Tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. Ang Department of Information and Communications Technology may urgent call sa Meta para sa mas mahigpit na safeguards sa social media app na Facebook dahil sa na-detect daw na fake news items ng gobyerno, with the president being the most recent victim.